Napakasimpleng kakanin pero espesyal ang lasa. Isa to sa pinakapaborito nating mga Pinoy na pang merienda. Tara samahan niyo ako dahil gusto kong i-share sa inyo ang step by step sa paggawa ng version ko nito. So gagamit lang tayo ng 3 cups purple and white glutinous rice. Pinaghalo ko lang yan. And then yung cup na ginamit ko, ito nga pala yung panukat na ginagamit natin sa rice cooker kung magsasaing tayo. Tapos lalagyan lang natin ito ng tubig dahil ibababad natin ito ng overnight. At kinabukasan, eto na nga yung itsura ng ating glutinous rice na binabad natin sa tubig. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo lumambot na yung glutinous rice kasi nga naka-overnight yung pagbabad natin. So, kailangan muna natin itong hugasan ng mga 2 beses. At kailangan meron na tayong pinapakulo na tubig para gagamitin natin pag steam nito mamaya. So, set up muna natin tong steamer. Naglagay lang tayo ng tela or cloth dito sa steamer bago natin ilagay etong glutinous rice na binabad natin sa tubig. Tapos ikalat lang natin ito ng manipis para mas mabilis siyang maluto. So ito ay ready na, pwede na natin itong isalang at steam lang natin ito for about 10 minutes. At habang nakasalang ito, ipaghalo lang natin ang 1/2 cup coconut dark brown sugar, 1 teaspoon pink Himalayan salt, and 1 teaspoon luya na powder at isang lata ng kakanggata. Pwede nga pala kayong gumamit ng fresh na luya instead of powder na luya. So, set aside lang muna natin ito. I-check muna natin yung, perfect! Ayan, medyo luto na yung ating glutinous rice. So, eto ay tamang-tama. Pwede na natin tong hanguin at ilagay natin sa mixture na ginawa natin kanina. At pagkatapos, eto ay hahalo-haluin lang natin ito ng mabuti. At bago natin ito ilagay sa steamer, lalagyan lang muna natin ng dahon ng saging etong steamer. Tapos, ibalik din natin yung cloth na ginamit natin kanina. Then, pwede na natin itong ibuhos lahat. At ganun pa rin, spread lang natin ng mabuti para magiging manipis at para madali lang tong maluto. At ayan na nga, pwede na natin itong isalang ulit at steam lang natin ito for another 10 minutes. At paglipas ng 10 minuto, tamang-tama and sakto na yung pagkaluto. Ayan. At grabe, naaamoy ko talaga yung luya. Sobrang bango at yung gata nangangamoy talaga. Napakasarap na kung amuyin. So hahanguin lang natin ito para medyo lumamig na at gagamit lang tayo ng dahon ng saging. Make sure na ang dahon ng saging na ginamit ninyo ay nahugasan ninyo or napunasan ninyo ng mabuti. Kailangan malinis po ito kasi directly nating ilalagay etong glutinous rice na niluto natin. Tinupi ko lang yung dahon ng saging na parang triangle shape pagkatapos tsaka mo ilalagay etong glutinous rice na niluto natin. Pero depende pa rin sa inyo kung gaano kalaki or kaliit ang pagbalot ninyo dito. Susundan nyo lang yung ginawa ko, napakadali lang naman itong i-fold kahit bata, kayang-kaya niya itong gawin. So babalutin lang natin ito lahat hanggang sa ito ay matapos. At ito na nga yung finished product natin. Ang ganda kong tingnan, nakakatakam at very attractive nang dahil sa dahon ng saging. At syempre, titikman na natin ito. Ayan, excited na ako. Ay, grabe. Ang lagkit. Parang ayaw humiwalay sa tinidor. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano ito kasarap, oh. Masarap ito i-partner sa hot choco, coffee, or pwede ding mangga. Pero ako, ang perfect na combo para sa akin ito ay turmeric tea. Napakasarap. Tapos yung iba naman ay sikwate. Pero depende na sa inyo kung anong gusto nyong i-combo para dito. So I hope ay meron kayong panibagong natutunan sa ating napakasimpleng video. Kung hindi ka pa naka-follow, i-follow mo na ang page na to para updated ka sa susunod nating mga recipes. Ayan lang po guys. Thank you for watching. Always cook with love.